Ngunit siya ay makikipagsapalaran sapagkat maaari hindi tanggapin ang pagmamahal na yan. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa atin. Nakipagsapalaran ang Diyos nang siya ay naging tao upang ialok sa atin ang pagmamahal. Maaaring tanggapin ng tao ang pagmamahal na ito. Maaaring hindi tanggapin ng tao ang pagmamahal na ito. Ngunit ang Diyos na ito, dahil sa pag-ibig, ay nakipagsapalaran. Mga kapatid, bakit gabi ang pagdiriwang natin ng Pasko? Bakit gabi isinila si Kristo? Yan ang dahilan. Bakit may mga parol na may mga ilaw? Bakit tayo may mga Christmas tree na punong-puno ng mga ilaw? Sapagkat ibig natin ipabati kadiliman ng kasalanan at kasamaan. Mga kapatid, nang si Kristo ay isilang, sino ang mga nakapaligid sa Kanya? Ang unang nakabalita ng Kanyang pagsilang ay ang mga pastol, mga ordinal, mga simpleng tao. Sinilang siya sa isang sabsaban, sa kulungan ng mga ang ano ang pinagbalot sa Kanya. Ang sabi ng Ebanghelyo ay isang lampin, ang lampin na mayroong tali sa dulo, binabalot sa bata, pinupulupot ang tela ang tali pataas. Yan ay ginagamit lamang ng mga taong ipinanganak na mga mahihirap para sabihin sa atin na ang diwa ng Pasko, ang tunay na spirit ng Christmas, mararamdaman lamang natin kung mababa ang ating kalooban. Sa mga taong mapagmataas, sa mga taong hindi simple, mahirap maunawakan ang kahulugan ng Pasko. Ang nanay nagbabalot ng regalo. Yung bunsong anak nagtanong, "Nanay, kanino po yan?" Ang sabi ng ina, "Ito para sa iyo, ito para kay ate, ito para kay kuya, ito para kay tate." Birthday. Mga kapatid, kaarawan, birthday ni Kristo ngayon. Yan ang dahilan bakit merong Pasko. Ngunit marami sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya, nagdiriwang tayo ng Pasko, wala ang birthday celebrant, wala si Kristo sa pagdiriwang ng Pasko. Kaya kailangan ibalik natin ang ating Panginoon sa pagdiriwang ng Pasko para maging makahulugan ang pagdiriwang na ito ng Kapaskuhan. Mga kapatid, ang pagdiriwang ng Pasko ay isang pasasalamat sa Diyos. Nang si Kristo ay isinilang, ang pagliligtas na dala ni Kristo ay hindi natapos sa sabsaban. Yan ay natapos doon sa paanan ng krus. Kung pagmamasdan natin ang krus, dalawang letra ang makikita natin. Ang kahoy, letter T. Si Kristo na nakabayubay, letter Y. TY. Thank you. Pasasalamat ang ibig sabihin ng pagkapako at kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ang Pasko'y pasasalamat sapagkat ang Diyos ay naging tao. Ngunit maaari lamang tayo magpasalamat kung walang galit ang ating mga puso. Maaari lang tayo magpasalamat kung mababa ang ating kalooban. Kung hindi mababa ang ating kalooban, kung may galit at uot sa ating
aking puso, mahirap magpasalamat, mahirap maunawaan ang kahulugan ng Pasko.